Sana mai-translate ng maayos din kasi. Totoo. Hindi yung tipong nagalit ka lang, nagalit ka na. Aba, malay din naman kasi natin, meron din silang pinagdadaanan. Well, oo, meron naman yung ganun na talagang, wait lang po, ginagawa na po namin, bigyan nyo lang po kami ng oras, ng ilang araw, magagawa rin po. Merong ganun. Pero sometimes we are lost in translation din kasi. Uy, speaking of translation, mga ka-MB, International Translation Day. Hindi lang salita, kundi pagkakaintindihan dito sa Anong Ganap? Hi mga ka-MB! Did you know na tuwing September 30, pinagdiriwang natin ang International Translation Day? Yes, ito yung araw na binibigyang pugay ang mga translator, interpreter at terminologist, ang mga language superheroes na nagbubuo ng tulay sa komunikasyon ng buong mundo. Short history check. Ang selebrasyon na ito ay unang sinimulan noong 1953 ng International Federation of Translators bilang tribute kay Saint Jerome, ang patron saint ng mga translator. Siya yung nag-translate ng Biblia from Greek to Latin. So you can say, halos tech support siya ng buong religious world noon. Fast forward to 2017, kinilala na rin ng United Nations ang araw na ito para mas ma-appreciate natin ang role ng mga translators sa peace, understanding, at development worldwide. Fun facts time! Alam nyo ba na may humigit kumulang 7,000 na wika sa mundo, pero marami sa kanila ang nanganganib mawala? Sa Pilipinas, mahigit 180 na wika at dialects. Imagine, kung walang translator, baka sa pinakasimpleng pangungusap, magiging lost in translation na kaagad. Pero thanks sa kanila, nagkakaintindihan tayo sa gobyerno, edukasyon, healthcare, at kahit sa social media. Translator at interpreter ang tunay na cultural ninjas natin. So paano nga ba natin pwedeng i-celebrate ang araw na ito? Simple lang. Pwede tayong magbasa ng libro o article na translated mula sa ibang wika. Subukan ng apps na nagpo-promote ng local dialects o makipag-practice sa friends ng ibang rehiyon ng salita. At syempre, huwag kalimutan magpasalamat sa mga translator at interpreter na nakakasama natin sa trabaho, paaralan o kahit online. Kaya sa International Translation Day na ito, tandaan natin, ang translation ay hindi lang basta salita. Ito ay koneksyon, kultura at pag-unawa. Sa bawat salin, mas lumalapit tayo sa isa't isa. Kaya next time na makakita ka ng translator or interpreter, bigyan mo sila ng high five o kahit isang mental shoutout kasi sila ang tunay na language heroes ng mundo at ng Pilipinas. Happy International Translation Day para sa lahat ng mga translators sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Philippines. Nako, madalas na ginagamit yung mga translators no kapag nagkakaroon ng mga meeting. UN. Especially sa UN pag may meeting sila, hindi naman lahat nakakaintindi o nakakapagsalita ng wikang Ingles. So yung iba may mga translators talaga. Without them, there will be a misunderstanding in the meeting, no? Din. Oo, pati na rin sa mga pageants. Oo, dyan yung talaga. Oo. Sa BPO industry. Meron rin? Meron din mga translators dyan. Oo, di ba nakakatuwa? Ang dami. Tapos sa anong tawag mo dito? Sa tourism industry. Meron din. Yes, syempre, dito sa Baguio mismo, marami tayo. May Spanish speaking, may German speaking, ganyan. Ang isa sa mga talaga, yung sa TV, kapag balita, yung isa. Yung hand gestures, sign language. Uy, importante yun, ha? Yung sign language. Kung hindi ako nagkakamali, merong isang lugar dito sa Cordillera na tinitrain na nila ang kanilang mga empleyado ng sign language para ma-accommodate nila yung mga
mga ka-MB natin na PWDs. Ay, ang saya naman nun. Kung hindi ako nagkakamali sa Kalinga ito. Kalinga? Basta around Cordillera siya Ay, eh. ang saya. I'll double check on that. Oo, Yes. parang maganda rin, no? Kahit tayong mga lang, aralin natin yung mga basic lang. Yes, Oo. you know what, when I went to Thailand, oo, pag pumunta ka sa may isa kasing fast food chain doon, na ang mga servers nila o yung mga empleyado nila, mga deaf and mute. Yes. So, meron sila sa mga tables nila, yung mga sign languages na you can communicate with the employees. Yes. Ay, ang saya. Meron ba ganun sa ano I naman think dito? meron dito sa Philippines eh. Meron. Pero dun ko lang kasi siya na-experience talaga. So, kapag naman. nag-thank you ka, merong may Ganon. pasimpleng thank you, ganyan. Yes. Tapos ano yung mga kailangan mo, nandyan. Oo. Well, shout out rin pala kay Yvonne. Oo, thank you. Naalala ko tuloy si Kwan. Naalala ko tuloy yung It's the time of the great jubilee. Yung gumaganon kayo, yung bata kayo. Oo, ano na kasing kanta yun? Ano yun? A time for Tapos, gaganon ka pa nun. Diba? Kaya? Oo, kinakanta namin yan madalas dati sa mga school programs. Yeah, oo. Tapos meron pa yung iba, naka-gloves kami ng puti. Exactly, Oo. tas walang ilaw. Kahit umaga. Yes. Ba?